Hello, Sir Jao. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin lang natin yung unit na order nyo. The Ascend Kimber Rapide Black Ice Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay? So, ayan sir. This is a full metal 1911 Airsoft Gas Blowback Pistol, no? Ngayon, yung code name niya is Black Ice, no? Pero it doesn't mean na black siya. Okay, ngayon hindi ko alam kung bakit black yung ginamit ni Rapide, ni Kimber, dito sa Rapide niya, at hindi Silver Ice. Okay, so you have to ask them. Okay, basta yung code kasi na to is Black Ice. Kapag ginugol mo, makikita mo na ganito yung itsura ng real firearm. Kopyang-kopya siya actually. Okay, so wala lang, ang kulang na lang sa kanya yung mga markings, no? So, parang license unit na siya. Yun siya. Okay? So, yun. Alright, so ito yung magazine, silver din. Nilagyan ko na ng BB, nilagyan ko ng gas. Okay, so, test fire na natin. Okay, so, fiber optic, ano siya, no? Fiber optic front and rear sights. Okay, hindi yata siya adjustable or adjustable. Hindi ako sure, parang hindi. Pero merong screw dun sa rear. Hindi ko lang alam kung pwede ito mag left-right. So yung front, wala mo nakikitang screw. Hindi ko lang alam kung nasa ilalim. Okay, so mamaya test natin yung accuracy. Alright? So ngayon, test fire muna natin for the FPS. Okay, so always remember to keep your trigger finger out until the time you're going to pull the trigger. And make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, inserting the magazine. Okay, so ito yung magazine niya. Ayan, sir. Ayan, okay yan ha. Alright, ingatan mo na lang siguro na huwag mahulog kasi baka may masira to. Okay, so, yan, inserting, then, yun yung BB. Okay. So, testing the ambidextrous, ano ba to? Thumb safety. Okay, yan. Alright, so ito, firing. Okay, solid naman. 353.9. 341.5. 335.5. 334.7. Okay? So, yan yung FPS natin and blowback test. Okay? So, ngayon for the accuracy test, our target box is 2.3 meters away. Okay, yung distance natin. And the target size is 2 inches in diameter. Okay. So, ang target natin for this unit of yours is the third one on the left. Okay, so pipicturean ko, then send ko sa'yo, then makikita mo yung third one on the left. Kasi actually, isang row pa lang siya eh. Nasa gitna siya. Nakakalimutan ko kasi yung, gusto ko kasi sanang liitan yung mga bilog. May template na ako na nabili, pero nakakalimutan ko dalhin. Kaya hindi ko matuloy yung ibang mga bilog. Okay, so, yeah. Alright, so yun na muna. Alright, so check natin kung diretso ba to. Firing. Okay. For the first time in my life, lumagpas, nasa taas. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung pataas yung BB or... Wait lang, medyo mag-check lang ako. Or... Bakit nga ba? Parang mataas yung rear sight. Okay, so parang mataas yung rear sight. So tinitingnan ko kasi. So mataas yung rear sight, kaya tendency, kailangan mo i-taas yung front sight, no? Or, mataas yung hop. Mahirap matesting yung part na yun. Pero, ang hit niya kasi, lumagpas siya dun sa 2 inches sa target. Okay, so ngayon, uulitin ko, kasi kanina kasi, yung aiming ko is medyo, hindi siya naka-center. Okay, yun lang nasabi ko. Hindi siya naka-center kasi medyo inangat ko, pero hindi pala pwede. So ngayon, ang gagawin ko ngayon is i-align ko siya, then ilalagay ko siya doon sa center talaga ng bilog. Okay, tingnan ko kung ano ang mangyayari. Okay. So, pasok siya,
Pero nandun siya sa may higher na part. Kaya yung kanina kasi medyo sa higher na part ng bilog ko nilagay. Kaya lumagpas. So ngayon, inalign ko, tapos nilagay ko sa center. Medyo nasa may upper part siya. So diretso siya, pero medyo mataas siya, ano? So hindi ko sure kung hop up or ganun talaga siya. Nagets mo? So pag ganun talaga siya, you will have to compensate on the zero. Kasi yun yung zero niya lumalabas. So yung zero niya, pag inalign mo tong dalawa, yung hits nasa taas. Ganun. Okay? So ito ulit. Isi-center ko siya. O dun pa rin, same na butas. Center ko ulit. Dun pa rin. So, tatlong hits nandun sa may part. Yung first hit lang yung lumagpas. Okay, so ngayon, pwede rin naman pwede nyo rin naman siguro testingin kung itong rear sight nauusog left-right kasi medyo nasa may right side siya eh. Okay, so ang isa pang technique, pagdating sa shooting is since kapag napatunayan talaga natin na umaakyat, pag bumabaril ka, pwede mo ibaba yung front sight. So lumalabas, di ba, nakapantay ito ngayon. Nakapantay siya, yung ginagawa ko, nakapantay yung tatlo. Kasi fiber optic sight, di ba? So 1, 2, 3, nakapantay. So kung ang hits nandito sa taas, pwede mo ibaba yung front sight para tumama sa mas center. Okay, kasi ang mangyayari kasi dito, kailangan kasi parang mas malayo eh. May distance eh. Masyado kasi ako malapit. So, pero okay na yan kasi we're just testing the accuracy, make sure. Kasi pag yung mga China na pistol, hindi mo matatamaan yung bilog. Okay, actually may mga na-test. Kaya hindi ako nagbebenta ng mga China. Kasi nga, based on sa testing ko, yung mga made in China, pag ganyan kalapit, makikita mo na doon sa may left side or nasa right side. So, hindi natatamaan talaga yung kahit 2 inches, kahit na 4 inches pa nga, ganito kalapit, di tinatamaan. Kaya hindi ako nagbebenta. Walang sense, di ba? So, parang i-modify mo pa, di ba? So, eto, more on, mag-a-adjust ka lang. Kasi nga, ganito yung, siya eh, na ganito yung iron sight niya. Wala na tayong magagawa dyan unless kung gusto mo, palatan mo yung iron sight. Ganoon na naman eh. So, kasi ako tinitingnan ko, parang mataas yung rear sight. Ayan. Parang mataas yung rear sight. Siyempre, pag mataas yung rear sight, tendency, iaangat mo to, di ba? So, mataas yung BB. Yun na hindi 100% sure ha. Kasi nga, ang isang testing ko kasi dito is nasa open, maliwanag. Tapos, gagamitin ko kung ano yung BB na kailangan ko gamitin. Tapos, ipuputok ko. Pag pinotok ko, titingnan ko kung yung BB diretso ba or gumaganon yung BB. Kasi minsan, yung hop up kasi nito naka-high. So, kahit na ganitong distance na medyo malapit, sobrang kapit ng hop up. Kasi ang gamit natin na BB, 0.2 lang eh. So, minsan, ganitong distance, sobrang lapit, gumaganon talaga, makikita mo talaga umaakit yung BB. Kaya tumatama ng mataas. So, ang makaka-verify lang nun is kapag nasa open area ka, like for example, maganda 12 ng tanghali para talagang nasa maliwanag talaga sobra yung araw. Pag bumaril ka, makikita mo talaga yung BB kung yung BB ba ay dumidiretso, BB ba ay bumababa, or BB ba ay umakyat. Ganun siya. So ngayon, kapag ginawa mo yun, pag pinatok mo, umakyat, kailangan mo bawasan yung hop up. Yung hop niya kailangan bawasan mo para dumiretso siya. Ganun lang. Importante kasi is more or less para horizontally gumanon siya. Importante kasi is ganun. Kasi pag yung ganun, medyo complicated gawin eh. Paano mo modify kung yung left-right, ganun, mas mahirap, di ba? So at least ito, hop lang yung kakalikutin mo. Alright? Yan naman, 2 inches na target lang naman kasi napakaliit, no? Pero kunyari, sabihin nating tao, tapos 2 meters away, 3 meters away, 4 meters away, 5 meters away, sure naman, tatamaan mo na. Wala nang problema kasi yan 2 inches yan eh. Kapag ginawa mong tao yan 2 inches na yan, siguro, baka mga 20 meters away siguro yung 2 inches. Baka 20 meters away yan. So, malayo na yan pagdating sa pistol. Kasi pag real firearm. So, ayan. Okay? So, ayun sir, nag-opening slide. So, removing the magazine. Okay.
make sure na masalo nyo pag ano, kasi baka mamaya mabiyak po eh. Ano. Manipis lang eh. Okay? So, balik natin yung slide. Teka lang. Okay. So, pwede siyang ginaganon lang, tapos bibitawan mo, bumababa. Kasi medyo lumalagpas yung kanal dun sa slide catch. Okay? So, teka lang, may gagawin lang ako. Wala, nag-lock talaga siya. So, yun nga. Pag ganoon mo, ayan o. Okay? So, hammer down. Alright, so, okay naman to, mas solid siya compared dun sa mga ibang silver. So, this Ascend pistol, okay, if ever na hindi mo alam, this is also made by WE. Okay, gawa siya ni WE. Solid naman siya compared sa ibang mga, kasi meron mga 1911 kasi si WE na magaan eh. Yung ibang mga 1911 ni WE, kaya hindi na rin ako nagbebenta ng mga silver niya. Kasi magaan. Tapos, parang mabilis masira. So, pagdating sa WE na silver, etong Kimber Rapid lang, Ascend lang yung binibenta ko. Kasi nga, solid siya. Medyo mabigat siya eh. So, ako inisip ko, yung material na ginamit sa kanya, yung bakal, mas matibay compared sa ibang mga version ng silver na 1911 UV. Yun lang naman yung dahilan. Kaya wala akong maka-silver masyado ni WE. Maybe in the future, tingnan ko kung may makita pa ako medyo durable, magbenta ulit ako. But sa ngayon, ito lang muna. Alright? So, ayun Sir Jow, okay na tong unit mo. So, DM kita para pwede mo na pakuha sa alala mo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless you sir. Bye-bye.